So dito mga ka-clear, pag-usapan natin, bakit umalma? Umalma yung ABS-CBN sa naging desisyon ng Supreme Court. Ha? Hindi sa decision pero doon sa kwento, importante yung kwento mga ka-clear. Importante yung facts of the case. Di ba pagka medyo naligwak ka doon sa facts of the case, mababago lahat yan. Di ba? Kung hindi magkakaroon ng tamang pagdidesisyon kasi mali yung facts. Okay? Kaya nga natin kino-correct yung mga fake news dahil yung mga Pilipino kapag ka nabuhay ito no sa fake news, wala, mas madidiskarel ang pagpapasya. Ha? Hindi nila makikita kung sino yung tunay na nagmamahal sa bansa, hindi nila makikita kung sino yung talaga yung nagtatrabaho sa bansa at para sa bansa, nagtatrabaho sa bansa at para sa bansa. So, pinapalagay dito, hindi kayo sumunod sa proseso Diba? Kaya kailangan din i-dismiss maliban sa 1-year barula kasi di naman kayo nagkaroon ng plenary vote. And, so, ito, ang nilagay nilang footnote 30 ay yung, si Victoria Tulad. So, ang naging reference nila na wala daw plenary vote, ay ang report ni Victoria Tulad. Okay? Senate formally receives articles of impeachment versus BP Sara from House, ABS-CBN, February 5, 2025. So, yun yung naging basehan nila, news, without plenary vote. Okay. Yan. So, yan motion for reconsideration. Nag-file House. Okay? Tingnan natin. Sige, number 16 to. Tingnan natin. Respondents, the House of Representatives. So, sila nag-file. House of Representatives with its members and officials impleaded in their official capacities through OSG. Oh, okay. Okay. So, kasama na ang OSG representing the state. Yan. So, ang nag-file ay OSG. Office of the Solicitor General representing the House, representing the state. Yan, Darlene Marie Berberabe. Office of the Solicitor General pala nag-file. Okay? Yon, ba? Contrary, sabi ng OSG. So, hinimay-himay nila yung facts. Contrary to this Honorable Court's finding that at 4:47 p.m. of February 5, 2025, House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without plenary vote. Ang source ay yung ABS-CBN. Kasi yun yung kinote, yun yung nilagay ng Supreme Court sa kanilang facts of the case. Okay. So, a plenary session was denied. A plenary session was actually conducted where members of the House voted to immediately endorse the fourth impeachment complaint, thereafter resolving to transmit the same to the Senate. Okay? So, ang source ay ABS-CBN. Mismong ABS-CBN denies AC claim it reported no plenary vote on Sara impeachment. So, ABS-CBN mismo nag-deny. So, paano yung facts ng Supreme Court? Diba maiiba yun? Diba? ABS-CBN News has disputed a portion of the Supreme Court's decision that it reported that the House of Representatives transmitted the articles of impeachment to the Senate without a plenary vote. Diba? ABS-CBN respectfully clarifies that the article cited in the Supreme Court decision on the impeachment of Vice President Sara Duterte did not state that the House of Representatives transmitted the articles of impeachment of the Senate without a plenary vote. The news network said. Diba? Footnote 30 on page 8 of the decision. Okay, page 8 yan. Last Feb 5, 215 of the 306 members, 215 of the 306 members of the House or more than the required 1/3 signed the impeachment complaint against Duterte. Under 1987 Constitution, a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3
of the members of the House shall constitute the articles of impeachment. O, ito nga yun mga kaklir eh. Tingnan nyo ha. Kaya feeling ko lang, dapat madesisyonan din ng Supreme Court, maliwanagan din sa desisyon sa MR, yung sinasabi nilang pagka nakakuha na ng 1/3 votes, di ba? Or in-endorse ito ng 1/3 members of the House, kung magdadaling pa sa Committee on Justice for hearing. Maliwanag yung Supreme Court, maliwanag ang konstitusyon. Shall constitute, no? Pagka may 1/3 na of all members, shall na eh, constitute the articles of impeachment and trial, but the Senate shall forthwith proceed. Kasi mga clear, kayo iba dinadala pa sa Committee on Justice. Kasi tinitingnan yan, inihearing pa yan. Kung sabi ko nga, kung based on the substance and form, na-comply. Saka magbobotohan kung pwedeng dalhin. Pero dito, ito na naman yung kailangan para magkabotohan, para mag-form ng articles of impeachment. Okay? So, kung dininay ng ABS-CBN ito, maaapektuhan in a way yung kwento ng Supreme Court. So, lalabas dito na mali ang isa sa portion na na-appreciate ng Supreme Court. Kasi hindi pala totoo na walang plenary vote. Hindi totoo na hindi sumunod sa procedure yung House. See? So, itong point na to, mukhang makakapuntos ang House dito. Kaya lang sabi natin, hindi lang ito ang issue dito. But at least, na-prove nila na yung sinasabi din ng Supreme Court, ng Senado. Di ba may sinabi ng Senado, prove nyo kung kali lahat ay pumirma, kung lahat ito nabasa nyo bago kayo pumirma. So yun, madidinay na. Mapapasinungalingan na dahil lumalabas na may plenary vote. Nagbotohan, inaral. Di ba? So, yun. So, ang isa pang point, mga kakli, ito lang sinabi ko kasi, ito yung lumalabas dito sa ABS-CBN. Malaking issue to, mga kakli, kasi mismong ABS-CBN na sinight mismo na Supreme Court na sinasabi na walang plenary vote, ABS-CBN mismo nagsabi na hindi po namin sinabi yan. Diba? So, hello Tony Cres, DDS supporters are claiming that what happened in Congress was merely endorsement to transmit articles of impeachment and not plenary vote. What should take... Ito na hindi discuss natin. Diba? Nagkaroon Ang sinight ng Supreme Court ay yung ABS-CBN report. Sinabi ng ABS-CBN, hindi po namin sinabi na walang plenary vote. Diba? Pakinggan natin ito, maganda to mga kakli. Isa pa tong issue na maganda. Magandang i-explain ito. Okay? Pakinggan natin Tingin na isang dating maestrado ng Korte Suprema, hindi labag sa konstitusyon ang initiation proceedings sa impeachment na ginawa sa loob ng isang araw sa isang taon. Tulad ng nangyari sa 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad daw kasi sa saligang batas na not more than once a year. Pero ibang tingin ng isang grupo. Nakatutok, si Ian Cruz. Sa social media post, si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, nagka-eureka moment daw siya tungkol sa definisyon ng 1-year ban rule kaugnay sa impeachment proceedings. Wow, talaga, eureka. Okay, sige. Batay sa saligang batas, walang impeachment proceeding ang maaaring i-initiate laban sa iisang opisyal more than once within the period of 1 year. Okay, so pinag-usapan kasi dito mga ka-clear. It's not the complaint. Diba? It's the proceedings. Proceedings. So, ilan ba yung proceedings supposed to be ngayon? Isa lang, di ba? Yun nasa Senado. So, yun yung gusto niya explain.
Hindi sinabi na no impeachment complaint. Diba? So lumalabas dito, proceedings dapat isa lang. Isa lang siya. At hindi pinag-usapan dito yung number ng complaints. Okay? So ayan na, maliwanag dyan. Sabi ni Azcuna, hindi sinabing not more than one a year o hindi mahigit isa sa isang taon, kundi not more than once a year o hindi mahigit isang beses sa isang taon. Ang 4 daw na initiated complaints, ginawa ang initiation sa iisang araw. Okay So ang paliwanag ni Justice Azcuna, okay, nung pinasok ito lahat, di ba? At yun. Nung pinasok lahat ito, sabay-sabay kasi siyang pinasok sa order of business eh. Diba? Lahat siya sabay-sabay. So lumalabas, lahat ng 4 na initiate siya on the same day. Kasi yun, doon lang gumalaw lahat eh. At within the period pa, on the 10th session day. Hindi 10 days. Dapat magkaroon siya ng action on the 10th. No? Kumaga hindi matatapos yung 10th session day. Pumasok sa 10 session days Okay? Na niya'y may tuturing na ginawa once o isang beses lang sa loob ng isang taon. Bakit? Kasi sabay-sabay siyang inaksyonan. Diba? Sabay-sabay siya inaksyonan yung 4. Pero ang nakakuha ng 1/3 vote yung pang-4 na complaint. Pero sabay-sabay silang in-initiate kasi doon gumalaw yung aksyon. Ibig sabihin daw, ang initiation proceedings na nangyari sa loob ng isang araw, sa loob ng isang taon, ay hindi umano labag sa Section 3, Subsection 5 ng Article 11 ng Konstitusyon. Okay? So, since sabay-sabay siya in one day, walang na-violate. Kasi we're talking of proceedings. Hindi number of complaints. Yun yung gusto niya paliwanag. Okay? Ang rason daw ng once a year rule ay para malimitahan ang panahon na makukuha mula sa official duties ng ini-impeach na opisyal at ng Kamara. Yes, bakit? Kasi hindi pwedeng lagi. Una, mauubos oras. Tapos yung taong ini-impeach mo, hindi na makapagtrabaho. Diba? That's the point. Ang multiple days daw ay kumukonsumo ng mas maraming araw. Kumaga, kung magpapal ka ngayon, tapos na-dismiss, pal ka ulit, multiple days na yun nakukonsume niya. Diba? Pero, yan. Ngunit ang multiple o maraming reklamo na hinarap lahat sa loob ng isang araw ay kumonsumo lamang ng isang araw. Yes. O yun 4, 5 complaints yan, pinagsama-sama mo sa isang araw, ang kinusumo niya, isang araw lang. At walang na-violate doon sa intention ng konstitusyon. Walang na-violate. Isang araw lang ang nagamit. Diba? Sa kasalukuyang mga kaso, kahit paraw gamitin ang new definition ng pag-initiate ng impeachment, ang 4 na impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte ay initiated o pinasimulan sa isang araw ng sesyon ng Kamara noong February 5. Kasi nga, sabay-sabay siyang, diba, nasa order of business. 2025. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng iba pang legal luminaries at mga mambabatas ukol sa tila bagong definisyon ng initiation ng impeachment proceedings sa pananaw ni Azcuna. Pero ang National President ng Integrated Bar of the Philippines, sinabing ang kanilang posisyon ay ang umiiral na interpretasyon na not more than one a year kaugnay sa pagsimula ng impeachment proceedings. Ito para maiwasan anya ang hindi kailangan o harassment complaint laban sa mga impeachable na opisyal. Oo nga, tama naman yun. Kaya nga, isang beses lang din, di ba? Isang beses ang proceedings. Pero, yan yung naging desisyon, di ba? Kaya nga to nilinaw na dapat is hindi lang yung pag-file. Kasi pag final mo yan, kahit nga bogus complaint yan, yun ay i-consider mo na na-file. Kaya nga nilagyan ng kumbaga twin requirement Pag-file at pag-action, bringing it to Committee on Justice. May ganun mga decision kasi para maiwasan yung bogus complaint na file lang ng file tapos yun na ika-count. Di ba? Yung pinaka-intention ng konstitusyon masisira pag ganun ang pagkaka-interpret na dapat one complaint lang.
Tapos yung susunod na complaint na mas malaman, mas may basihan, hindi napapakinggan kasi nauna yung isang bogus complaint. Diba?